May naiiwan tuloy. Palakpakan naman natin si Sir Arnel Limlin for his presentation. Good morning! Good morning, Global! Ayan, so we are now at the almost, no? Matatapos na yung taon and naging tradition na ng AIM Global yung magkaroon ng year-end training. And I'd like to congratulate each and every one of you because napaka-limited ng ticket na na-out natin kasi wala na pong mas malaking venue na pwede ma-accommodate ang bawat isa sa inyo. And we were informed na itong Crossroad nag-renovate kaya medyo hindi nakatulad ng dati yung capacity. Kaya marami pong mga nasa labas, in-accommodate pa rin natin kahit na wala silang ticket. Kaya palakpakan po natin yung Crossroad for allowing us, ladies and gentlemen, to accommodate you kahit na capacity na tayo or yung iba nakatayo na. So, my topic, ladies and gentlemen, for tonight is about the growth stages of network marketing companies. I believe that this is timely for everybody, lalo na dun sa mga maraming naririnig na mga nagsusulputang mga bagong kumpanya. And not only that, dito i-discuss ko po sa inyo kung ano yung mga science behind companies who are actually changing marketing plans. Kasi marami sa kanila, along the way, doon nila nakikita yung mga loopholes nung dinevelop nilang marketing plan when they put out the company. So, importante ito para meron kayong tamang sagot and masasabi natin na factual, makatotohanang sagot sa mga iba't ibang mga kumpanya or iba't ibang mga leaders, iba't ibang networkers who are trying to get distributors from AIM Global. And nakakagulat naman kasi sa dami ng mga kumpanya na nagsusulputan, ang gustong-gusto nilang makuha mga taga-AIM Global. Ang gustong-gusto nilang makuha mga distributors ng AIM Global. You know why? Kasi alam nila, mga distributors ng AIM Global, well-trained na, may integrity pa. Ha? Hindi basta-basta nakukuha ng hype, hindi basta-basta nakukuha ng mga pang-excite. Because for so many years that I've been in this industry, isa sa mga pang-akit ng maraming mga networkers, maraming companies, yung magaling silang mag-excite ng mga prospects, magaling silang mag-excite ng market. To the point that some of them are actually showing artificial results. When I say artificial results, maraming mga kumpanya nagpapakita ng mga hindi makatotohanang resulta para lang may pakita na kumikita yung mga distributors sa mga kumpanya nyo. Well, as what Doc Ed has always been saying, we are not against any competition. Open tayo dyan. In fact, mas maganda yung may competition ka because we try to get better pagka meron tayong competition. The thing is, ang against tayo dun sa unfair competition. Unfair na marami dyan, hindi makatotohanan ang ginagawa, marami dyan yung pangalan o yung industriya ng network marketing nababahiran ng maling paratang, nababahiran ng pangit na image because a lot of companies are actually after making a lot of money only, hindi dun sa para kumita talaga yung mga distributors nila. So, tonight, I will be discussing 4 stages about that para alam niyo kung ano yung mga estado or state ng mga iba't ibang mga kumpanya. So, these are the 4 growth stages of an MLM company. So, let me show you first this graph. No? Yung side na to represents the sales o kita ng isang network marketing company. Tapos ito naman is time. So, habang tumatagal, tapos itong taas, yan naman yung in terms of increasing their sales. So, 4 stages na very important na matatandaan ng bawat isa. Number 1, meron tayong tinatawag na formulation stage. Sabihin yung formulation. Formulation. So, formulation, ladies and gentlemen, normally ito yung ground floor phase. Ibig sabihin, ito yung nagsisimula pa lang. And sa lahat ng stages ng growth ng isang network marketing company, ang pinaka-challenging sa lahat na stage, yung tinatawag na formulation stage. From the word itself, formulation, pino-formulate pa lang lahat. The thing is, any company puts up, or any business na nag-put up, let's say, ng network marketing company, lalo na pagbago pa, kaya tinatawag na formulation, kasi hindi pa proven.
Makikita mo yan, hindi pa proven dahil number one, in terms of the marketing plan, hindi pa lahat or hindi pa kumikita marami mga distributors. Ibig sabihin, kaya implement pa lang ng marketing plan, hindi pa napapatunayan na talagang feasible. Now, dito ko explain bakit maraming companies along the way nagbabago ng marketing plan. Kasi during the formulation stage, nagkamali sila. Marami silang na-overlook, marami silang nakita o hindi nakita. Kaya along the way, maraming mga company meron tinatawag na nag-overpay. So when you say nag-overpay, ibig sabihin niya kasi during the formulation stage, dinesign nila yung marketing plan na hindi nila nakita yung mga possible overpayment scenario along the way. So you could see a lot of companies like, especially sa binary companies, marami na tayong narinig niyan. Nung finormulate yung company, sabi nila mas maganda sa AIM Global ang ginawa nilang company kasi yung kanilang pairing, the same amount of registration, 8,000 pesos, pero ang pairing nila, 2,500. So can you imagine, ang AIM Global, almost 8,000 din yung ating registration, pero ang ating pairing is only 1,500. So, just ladies and gentlemen, to show na mas generous yung marketing plan, sasabihin ng iba na, dito sa amin, 8,000 din, pero tingnan nyo, 2,500 yung pairing, which is bigger than AIM Global. Which is tama din naman, talagang mas malaki. Kaya lang, along the way, after about 6 months, the same company was saying na 2,500 yung kanilang pairing, binawasan na. Naging 1,000 pesos na lang. And pagkatapos maging 1,000, 8,000 pesos yung kanilang registration, naging 1,000 lang yung pairing. After another 6 months, which is 1 year na from operation, binago na naman nila. 800 pesos na lang. And guess what? After 1.5 years, the company I was saying, from 8,000 na 2,500, ang kanilang pairing, nagbago from 2,500 to 1,000 to 800. After 1.5 years, nag-fall down na yung kumpanya. So what I'm saying is this, marami kayo maririnig ng mga company, purportedly, very generous yung marketing plan, but let me remind you, kapag itong kumpanyang to bago, nasa formulation stage, huwag muna kayong maniniwala hanggang hindi tumatagal ang isang kumpanya. Because along the way, believe me, they can change the rules of the ballgame. And I'm very happy to tell you, since 2005, hindi pa tayo nagbabago ng marketing plan. Ang AIM Global, since 2005, 10 years na po tayo, effectively speaking, since our inception. Ladies and gentlemen, after 10 years, kung ano yung marketing plan ng AIM Global, 10 years ago, same 1,500, same 500, 500. In fact, just 3 months, 4 months ago, dinagdagan pa yung uni-level at stair-step commission ninyo. Kaya, magbago na tayo ng marketing plan, hindi para bawasan. Nagbabago tayo para dagdagan. So, ang pinakamahirap na stage, ladies and gentlemen, if you join the network marketing companies during the formulation stage, because as I was saying, nasa trial and error stage pa yan. Ang tawag dyan, pag distributor ka nag-join, parang hindi inig, ini-experiment pa. So maraming mga ganyang kumpanya yung tinatawag na formulation. So, by definition, ladies and gentlemen, formulation is the first phase of a network marketing company's growth. It corresponds to the ground floor phase. Parang construction. Hindi pa masasabi na talagang tatagal, hindi pa masasabi na talagang tataas, kasi nasa ground floor phase pa lang. So that's the formulation stage. Pangalawa, in terms of marketing plan yung nabanggit ko, wala pang proof. Pangalawa, in terms of the products. Normally, pagka nasa ground floor phase, dahil hindi pa masyadong familiar ang market sa produkto, hindi pa masyadong maraming tao ang nakakalam ng product na yan. Therefore, kukunti pa ang testimony pagdating sa product benefits. So, kukunti pa lang yung mga nagsasabi na, let's say, mas naging maganda yung pakiramdam nila, gumaling sila. So, during the formulation stage, both the marketing plan and products kailangan pang ma-prove na tunay na effective. So, this is the formulation stage. Second stage, ladies and gentlemen, is what we call the concentration stage. Sabihin mo, concentration stage. So, ano yung concentration? Dito na nagpaparami ng tao ang isang kumpanya. Dito na yung, kailangan magparami ng maraming leaders, kailangan magparami ng maraming distributors.
Dito yung stage na pag ang isang company tumagal sa formulation stage, ang next na kailangan niyang gawin, after mailatag na mabuti, after mapag-aralang mabuti ang marketing plan, at after malaman maganda talaga yung produkto, this is the time where a network marketing company is so busy trying to grow its leaders, trying to grow the sales, trying to lure as many distributors as possible. So, during the concentration stage, medyo makikita ninyo, may mga paunti-unti nang kumikita. May mga paunti-unti nang nagkakaroon ng preba, pero hindi pa lahat. Kaya nga, ang definition ng concentration is the stage where there is no significant growth in sales and there are not enough distributors and leaders yet. So, ibig sabihin, nagpapalaki pa lang. Nagpaparami pa lang. Now, to some, or sa maraming mga sa maraming mga company dito, lalo na sa Pilipinas, maraming mga company, 5 years na nag-ooperate, or more than 5 years na nag-ooperate dito sa Philippines. And yet, for all you know, nasa concentration stage pa rin sila. Kasi, malalaman kung nasang stages na ang isang network marketing company, hindi dahil sa tagal. Malalaman ang stability ng isang network marketing company hindi lang sa tagal, kundi sa tinatawag nating sales. So marami mga company, even though 5 years na sila, 10 years na sila, hanggang ngayon, nasa concentration stage pa rin sila because hindi pa significantly nag-grow ang kanilang sales. So, in other words, there are a lot of companies out there na for so many years, sasabihin nila matagal na kami, pero minsan, marami kayong mga company hindi maririnig o hindi kayo familiar sa pangalan nila, pero nag-exist pala sila dito sa Pilipinas simply because kaya hindi maingay at hindi pa masyadong kilala kahit na ang tagal nila kasi nasa concentration stage pa sila. So, if may nagre-recruit sa inyo, sinabi na, my company is XYZ and we've been in the Philippines for the last 6 years. Tatanungin mo sa sarili mo, ganun ba? 6 years na kayo? Ba't ngayon mo lang kayo narinig? And sasabihin nila, ngayon may explanation ka na. Bakit mo ngayon lang narinig? Kasi guess what? Nasa concentration stage pa din sila. Hindi pa masyadong maingay, hindi pa masyadong marami. In fact, dahil alam ng maraming companies na nasa concentration pa rin sila at hindi makapick up, gumagawa sila, this is the stage of a lot of network marketing companies create artificial results for their distributors. Nandiyan yung marinig nyo. Meron kang kaibigan or meron kang long lost friend, ka-join lang sa isang kumpanya, kabago-bago niya sa kumpanya, after 2 months, naglabas ng hammer. 2 months pa lang. May isang kang kilala, kaibigan mo, o kilala mo rin networker, nag-join sa isang bagong kumpanya, kabago-bago lang ng kumpanya, but guess what? After 1 month, after 2 months, meron na siyang Lamborghini. Now, kung networker ka, you and I know, kung active kang networker, alam mo na bago ka magka-resulta, kailangan magkaroon ka muna ng malaking organization. And para magkaroon ka ng malaking organization, you and I know, kailangan mong magtrabaho. And para magkaroon ka ng malaking organization, kailangan mong magtrabaho. It takes time to get tangible results. Therefore, pag may nambabaliw sa inyo, 2 months, 3 months pa lang, na meron ng resulta, guess what? These are our artificial results. Either, well, to reveal you frankly speaking, a lot of companies actually fund, pinupondohan yung kanilang mga distributors, bumili muna ng mga sasakyan, kahit na hindi pa kumikita, bibilisan yung kanilang mga distributors just to show off na itong distributor na to, kumikita na sa kumpanya nila. Bakit? Kasi gusto na nilang makatali, makatanggap, makaalis, gusto na nilang mag-grow, gusto na nilang mag-level up from concentration stage to the 3rd stage. Now, the challenge here is this. 80% of companies na nagtatayo after about 5 years, ang pinaka-tumatagal silang stage is during the concentration stage. And guess what? Of course, pagka sumama ka sa isang stage o isang company na yung kanilang stage is nasa concentration, kung ano yung nangyayari sa company,
na, matagal mag-pick up, hindi pa masyadong lumalaki ang sales, kung ilalagay mo sa micro scale yan, kasi pinapaliwanag ko sa inyo is on a bigger scale, on a company's perspective, a growth of a company. Pag paliliitin natin itong pinaliliwanag ko sa inyo, itong formulation and concentration stage is actually applicable also to your own network. Ang pagpapaliwanag ko lang ngayon is on a bigger scale. Company ang pinaliliwanag ko. Pero paliitin natin, itong formulation and concentration, nangyayari din sa ilan. Nung ikaw bago, nasa stage ka, formulation. Nung recruit ka ng recruit, mga 3 months na, 4 months na, 6 months ka lang, laman ng DTC mo, 1.5 pa din. Nasa concentration stage ka pa din. 1 year ka na, hindi ka pa nagpipick up, guess what? Nasa concentration stage ka pa din. So, maraming mga distributors, tumatagal sa concentration stage. Kung palalakihin ko uli yan, maraming mga kumpanya, tumatagal din sa concentration stage. Because, bakit dyan tumatagal? May term po dyan, merong tinatawag na critical mass. Kailangan makakreate ka muna ng critical mass para masabi, kikita ka ng malaki sa business na to. In much the same way, sa isang kumpanya, kailangan makakreate muna siya ng critical mass para mag-pick up at dumating dun sa pinaka-importanting stage, which is the third stage. Ladies and gentlemen, this is the third stage. After the formulation and concentration, by the way, bago ko malimutan, pag may nagre-recruit sa'yo, at ang tagal-tagal na yung company, o kaya, hindi mo na tayo sa bago. Sabi nila, dito ka na lang, kasi mas bago ka dito. Pioneer. Diyan sa Global, 10 years ka na, tagal mo na. Pag sinabi niyang bago, mas pioneer, sabi mo sa kanya, formulation. Pag tinanong niya, anong formulation? Umattend ka sa Crossroad, doon dinidiscuss yung formulation. Nakanya ko sabihin? Yes. Because a lot of companies, believe me, ang swerte nyo, 90% of the distributors out there from other companies do not even know what we are talking about tonight. Hindi nila alam yung pinag-usapan natin ngayon. We're trying to educate you, ladies and gentlemen, so that you can become a professional distributor. We want you, as distributors of Gain Global, we want you to become professional networkers. Na hindi ka nakukuha sa hype, hindi ka nakukuha sa hype, hindi ka nakukuha sa excitement, hindi ka nakukuha dun sa paparadahan ka ng magandang kotse, hindi ka nakukuha dun sa babaliwin ka ng magagandang mga gamit, gadget, etc. Kasi alam mo, factual, may basehan ka. Kaya pagka pinakikitaan ka ng kung ano-ano dahil binabaliw ka, alam mong bago yung kumpanya niya, sabihin mo sa kanya, formulation. Nakaya ibig sabihin? O, pag meron namang kumpanya medyo matagal na, 5 years na, pero hindi mo pa naririnig yung company na yon, pero nag-exist sila sa Philippines, ibig sabihin, nasa concentration stage sila. Now, if these kind of distributors or other leaders from other companies are trying to lure you, get you, and recruit you to join their company, sabihin mo isa lang. Alam mo, 5 years na kayo, pero hindi ko pa masyado naririnig yung, in fact, ngayon ko pa lang narinig yung pangalan ng company mo. Sabihin niya, ngayon ko pa lang narinig? Oo kasi nasa concentration stage pa lang kayo. Ako niya ibig sabihin, ang mga mag-iingay, pumuputok ng mga kumpanya, nandito na po sa pangatlo. And believe me, ang pinakamahirap puntahang stage, yung pangatlong stage. Because maraming company, ulitin ko, sa formulation stage pa lang, nagsasara. Sa concentration stage, tumatagal, hindi makapick up. Kaya yung iba, pagdating sa concentration, yung mga nagsimula sa formulation, pagdating sa concentration, they change their marketing plan in the hope na dadami yung kanilang distributors. Pangalawa, maraming mga old companies, para mo mag-pick up yung kanilang sales, they change their marketing plan, pero makikita nyo yung pagbabago ng marketing plan nila, kinopya lang sa ibang kumpanya. Ngayon, pangopya nila sa ibang kumpanya, ang kinopya nilang kumpanya, yung mga pumuputok na company na. Maraming ganyan. Let's say, company A, nasa concentration stage, hindi ako maka-pick up ng benta ko. Ang next na gagawin ko, after kong bilisan ng mga distributors ko,
after kung labasan ng mga downlines o mga distributors ka ng sasakyan and everything, the next thing na pwede kong gawin para mag-pick up ang sales ko at makalis ako sa concentration stage is to change my marketing plan by copying those who are already very successful in the industry. Kaya mga kaibigan, marami kayong maririnig ng mga marketing plans ngayon. Matagal na rin company, pero nagbago ng marketing plan. At pag binasa nyo, pinakinggan nyo, inanalyze yung marketing plan nila, gayang-gaya po yung marketing plan ng Alliance in Motion Global. Ano ibig sabihin nito? They are copying us, ladies and gentlemen, simply because we're done with the concentration stage. A lot of companies would want to copy our marketing plan, our system, our culture, simply because we've already finished, we're done with the concentration stage. We've surpassed, we've survived the concentration stage. Because in this stage sa concentration, dyan maraming mga nagsasara, dyan maraming nawawalan distributors, dyan maraming distributors na lumilipat. You know why? Kasi sa isang company, pag ang distributor matagal na kumikita, pinaka-practical na pwedeng gawin niya is lumipat ng ibang companies. So, ano yung pinakamagandang stage? O ano yung susunod na stage pagkatapos ng concentration? Ito yun. Ladies and gentlemen, dito, malalaman mong ang isang company nag-break off na sa concentration stage. Irrespective of the time. We're not talking about the time here. Ang basis or ang gauge para masabing ang isang company nag-break off na, nag-pick up na from concentration stage is that at least it should mark yung tinatawag na 50 million annual sales in terms dollars. $50 million in turnover in annual sales. So, therefore, ang explanation nito, any company na nag-surpass o bumenta na ng $50 million after how many years? $50 million, ladies and gentlemen, is equivalent to about how much? Sa peso, times 50. 20 billion. That's about 2.5 billion. billion pesos. 2.5 billion. So, 50, any company na lumagpas na ng 50 million in terms of sales turnover, that's about 2.5 billion pesos. Is nasa pangatlong stage na. Yan yung tinatawag na pinaka-momentum stage. And ladies and gentlemen, we're very happy to tell you na alam niyo naman yan, no? I-define ko muna yung momentum. Okay? Momentum, this is the most rapid growth phase. Sales and recruitment takes off. Diyan talaga sumasabog yung isang kumpanya pagdating sa momentum stage. In fact, if I will relate this to you as distributors, pagdating ng momentum, sa'yo bilang distributor, yan yung stage na ang dami mo ng pay-in. Ang dami mong activity, ang dami mong pay-in, ang dami mong mga downline, yan yung tinatawag na momentum mo na din. So, ibig sabihin, kung ang kumpanya may momentum, ikaw bilang distributor, may momentum ka din. Kung ang kumpanya may formulation, concentration, momentum, ikaw, meron ka rin formulation, concentration, and momentum. And ang gusto mo, that's why you're working so hard, you know, recruit dito, recruit dyan, home party dito, gone, out of town, OPP. Ang dami mong ginagawa kasi gusto mong maka-break off from concentration to momentum. And ikaw bilang distributor, ang pinaka-goal mo talaga dito, makarating ka dun sa tinatawag na momentum stage because that is the stage where you will make a lot of money already. Yung stage na momentum. Kaya, by definition, momentum is the most rapid growth phase, sales and recruitment takes off. So tayo nasa momentum, after how many years or after how many sales turnover, ibig sabihin in terms of benta, ang pinakahuli, ang fourth stage ng growth, yung tinatawag na point of stability. So, apat lang yan. Merong formulation, may concentration, momentum, at saka may stability. And I'm very happy to tell you, ladies and gentlemen, okay, pagdating sa stability, the long-term phase of a network marketing company. Now, before I even discuss yung stability, pakita ko muna sa inyo kung nasaan ang AIM Global. Gusto nyo ba malaman? So, I'm very happy to tell you, ladies and gentlemen,
after the formulation concentration, nakikita niyo itong maliit na red na yan? That's where we are, ladies and gentlemen. Ang AIM Global, nandito sa, eto yung red na yan. Kaya kung kasama ka ngayon dito sa AIM Global, ladies and gentlemen, can you imagine? Tuturo ko lang itong infrared ko. Can you imagine? Ito, nandito pa lang ang AIM Global na nag-join ka. Ang dami. Ang tagal pa nang itatagal ng kumpanya, nang ikakayaman mo, when in fact we are still at the beginning of our third stage. Nasa simula ka pa lang ng pangatlong stage because for a couple of years now, ang sales turnover ng AIM Global is over 2.5 billion pesos already. Kaya nga tayo nagbibigay ng malalaking profit sharing, nagpapadala ng mga distributors sa iba't ibang bansa. Because, ladies and gentlemen, we are on a momentum stage. And believe me, the best time to join any network marketing company is in a momentum stage. Kasi pag ikaw, sumama ka sa isang kumpanya na pa-momentum, given the facts, ikaw din, mag-momentum na rin ang grupo mo. Because, mathematically speaking, ang hirap ipaliwanag na mag-momentum ka sa formulation stage. Tama niyo ibig sabihin? Paano mo i-explain yun na momentum kami, momentum? Pag tinabi ng isang bagong kumpanya, isang bagong distributor, dito ka na sa amin. Bago lang kami, pero nasa momentum na. Sabihin mo, niloloko mo ako. Yung stage, hindi match dun sa growth. Ako niyo ibig sabihin? Katatanin mo lang, umaani ka na. Pwede ba yun? Kaya, you can never have a momentum in a company na nasa formulation stage. You cannot also have a momentum stage sa isang company nasa concentration stage. You can only find momentum in a momentum company as well. Makakahanap ka lang ng momentum sa isang kumpanya nasa momentum din. And I'm telling you, with all these things that you're saying, sa lahat ng mga nakikita nyo mga results sa mga distributors, sa lahat ng mga results na nakikita nyo ng mga kumikita, nagkakakotse, ladies and gentlemen, I have good news for you. Nagsisimula pa lang yan. Hindi pa yan. 5 years, 10 years from now, yung mga kinikita ng mga top distributors na yon, yan na rin ang kikitain mo pag nag-stay ka sa AIM Global. 5 to 10 years from now, ladies and gentlemen, a lot of you here, kumikita rin ng 2 million like Joseph Lim. In fact, in AIM Global right now, ladies and gentlemen, let me tell you this, lalo na sa mga nagsisimula. Yung 100,000 a month in AIM Global is not even a goal. Because it is a given. Dito hindi mo kailangan pangarapin ang 100,000 because ang 100,000 kitaan sa AIM Global, guess what? Normal na kitaan lang yan. Normal na kinikita ng mga distributor yan. Hindi ako nagbibiro. Minsan may makakasabay ka sa elevator. Napakasimpleng distributor. Matatapakan mo na lang ang ingrown. Kumikita pala ng 200,000 piso buwan-buwan. Pero napaka-ordinaryo lang. Ilang distributors ang kumikita dito ng 100,000 monthly and you can never even, we never even know them. Kami, pag nag-uusap kami, pag ine-extract namin sa system yung top 50. Pag sabing top 50, tinitignan namin yung pangalan. Hindi ka pahuli kasi nga ang stage ng AIM Global na nasa momentum, nagsisimula pa lang. Nandito pa lang o, nandiyan pa lang o sa red man. Ang haba-haba pa na magiging buhay nito. Ang dami-dami mo pang aanihin. Ang laki-laki pa na ikakalaki mo. Baka mag-retire ka na. Dito sa AIM Global, tuloy-tuloy pa rin ang kinikita mo. Gusto nyo ba yun? Ayan mo, ang dami pa. Ang dami pa. Ang haba-haba pa. Haba-haba. Bago pa dumating sa point of stability. Sa point of stability, yan po yung tuloy-tuloy na growth na. Lumalaki pa rin, malaki pa rin siya.
Pero yung significant na growth talaga, yung rapid growth kung tawagin, nandito po sa momentum stage. So that's why the best time to join a company, to really be serious, ladies and gentlemen, is a company na sa tinatawag nating momentum stage. Kaya pag marami mga company nagsasabi sa inyo, dito na lang kayo sa amin, tapos na-analyze mo ngayon, marunong ka na mag-analyze. Kasi meron kang tinatawag na formulation, may tinatawag ka ng concentration. Pag marunong ka na mag-analyze na ganyan, sasabihin mo sa kanila, well, how can I join you? You're just in formulation and concentration while AIM Global is on the momentum stage. Ha? Nakuha niyo ba? Yes! Kaya bakit ko sa inyo sinasabi ko? Para yung belief ninyo, lalong lumalim. Because to some of you, baliw kayo. Walang problema doon. Pero pag nakaka-encounter ka na ng negative, pag pumapasok na yung anxiety mo, pag pumapasok na yung worry, pag pumapasok na yung fear, pag yung expectations mo hindi nagkakatotoo, you feel low. And minsan sasabihin mo, totoo ba talaga ang AIM Global? Yayaman ba talaga kami dito? May mangyayari ba talaga sa akin? Mga kaibigan, may mangyayari at may mangyayari kasi nasa momentum ang AIM Global. So, pag dumating yung point na namihina ka, tumatagal ka sa posisyon mo, tumatagal ka sa kita mo, hindi nangyayari yung mga expectations mo, huwag ka mapapanghinaan. Nakasama yung loob mo because dahil sa mga dinidiscuss natin tonight, hindi ka mawawala ng pag-asa in the sense that nothing can go wrong because the company, ladies and gentlemen, is on the momentum stage. Nakuha niyo bibig sabihin. Kaya, ito yung panahon para ikaw, i-invest mo. Ito yung panahon para maging loyal ka din. Ito yung panahon, mga kaibigan, na kumataw ka ng gusto, kumausap ka ng maraming tao because, guess what? Sa isang momentum stage, ang kakumpetensya mo, alam mo kung sino? Kapwa mo din distributor. Because everybody's talking to someone, somewhere in this business. So kung hindi ka naging maaga, bakit iba mo makakilala? Dahil pare-pareho kayo nasa momentum eh. 1,000,000 mahigit ang distributor ng AIM Global all over the world. Everyone humahataw. Eh pag ikaw hindi ka sumabay sa hataw na yun, baka yung ibang mga market mo, makuha ng mga ibang distributors na dapat ikaw na ang makakuha sa kanila. Ilan bang mga magkakamag-anak dito ang nagkahiwalay pa sponsor? Pero ba, di ba? Magkakamag-anak ka, hiwalay ang sponsor. Bakit? Kasi yung isang kamag-anak na-recruit ng iba. Yung isang kamag-anak, yung isang pinsan, na-recruit ng iba. Kasi naunahan. So dito, pagka hindi ka rin maaga, mauunahan ka. Kaya dapat pag momentum, mga kaibigan, kailangan sabayan mo dahil lahat nasa momentum. Hindi ka pwede hindi ka pwede maghintay, hindi ka pwede maging mabagal dahil mapapag-iwanan ka. And then we will go dun sa tinatawag natin stability. Ang AIM Global, ladies and gentlemen, is on that path. Nasa path tayo, nasa way tayo para puntahan yung tinatawag na stability or point of stability. By the time na ang company, ladies and gentlemen, reaches the point of stability sa stage na to, magkano na kaya ang kinikita ng bawat isa sa inyo? Oh. Pag ikaw, sumama ka sa kumpanya na sa formulation, ang layo pa bago magkaroon ng point of stability. Buti kung darating doon. Eh kung momentum nga, hindi mapuntahan, stability pa kaya? Tama. Kaya nga tayo kinokopya. You know, if you're a market leader, a lot of people would want to have your position. Pag market leader ka, lahat gusto maging katulad mo. That's why tayo naman, being market leaders, we work doubly hard. Doble pagkatrabaho kasi kailangan maging innovative lalo. Yung management, innovative lalo, yung BOT, mag-isip ka naman, mag-isip. Mas lalo pa maging creative para lalo mapuntahan itong point of stability na to. So ladies and gentlemen, nandito na yung AIM Global. And I'm telling you, by the time na ma-reach ng company yung point of stability,
By the way, point of stability, that is just the term we use. Baka naman sabihin nyo, hindi pa pala stable ang global. No, that's just a term for the 4 stages. We are so stable, ladies and gentlemen, but for this discussion, yung growth stage kung tawagin, itong point of stability na to, yun yung term na ginagamit ng maraming mga experts about this industry. By the way, itong first stage na to did not come from me. This came from Dr. Charles King, an expert in the industry. He's not a doctor by a medical doctor, pero doctor siya in business. So pinag-aralan niya, experts, years and years of experience, at least 40 years of experience in network marketing. Professor siya sa University of Illinois in Chicago, and tinuturo niya yung multi-level marketing. And siya nag-devise nito, siya nag-define nito. And yun yung sinasabi niya na itong point of stability na to, ito yung stage ng isang company na for the long term na talaga yun. Walang ibang pupuntahan ng AIM Global kundi dito. Bakit ko sa inyo sinasabi yan? Para kahit mag-resign ka sa trabaho mo, alam mo may pupuntahan yung ipapalit mo sa trabaho mo. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Para mangarap ka ng mangarap, kasi lahat ng pangarap mo, kahit hindi mo pangarap, pwede mo makuha sa kumpanyang ito kasi tatagal talaga yung company. Bakit ko sa inyo sinasabi ito? Para hindi ka mag-worry na mag-violate ng company policy. Kasi yung iba, they thought that the company is just, short-term lang. Kaya samantalahin na natin ito bago magsara. Kapag yung sabihin, samantalahin na natin ito bago magsara, kaya mga maaga na tayo. Magbagsak presyo na tayo. Kasi hindi naman tatagal ito eh. No, you're wrong. AIM Global will stay here forever, ladies and gentlemen. Galingan mo, bakit? Hindi na ikaw makikinabang. Pagbutihin mo ito, alagaan natin ito. Bakit? Pati yung sa next generation mo, pakikinabangan to kung pare-pareho natin ang alagaan. Baka ibig sabihin. Bakit ko sa inyo sinasabi ito? Para bilang distributor, maging professional ka, na meron kang values. Ano yung values? Paano mo i-introduce ang values dito? Siyempre, pag ang isang bagay, pag alam mo tatagal, pangangalagaan mo. Hindi mo pagsasamantalahan. Sa English ng pagsasamantalahan, hindi mo re-rapin. Ha? Hindi mo pagsasamantalahan. Hindi mo, sorry for the term, hindi mo bababuyin. Irirespeto mo. Kasi tatagal. Minsan, pag ang syuta mo, bingka. Ang tawag doon pang good time lang. Ang AIM Global hindi lang pang good time, hindi ito pang short time. Pang lifetime ang AIM Global. Bakit? May plano tayong tumagal, may plano tayong, may sinusundan tayong track. Meron tayong sinusundang platform, meron tayong sinusundang plataforma. Bakit namin itong ginagawa? Kasi simple lang, ang daming mga distributors, ang daming mga tao. Even us, even employees ng AIM, even management, even the vice president, even the marketing team, lahat tayo nakadepend sa kumpanya ito. You know what I'm saying? Ang daming mga tao ang nakadepend sa company. Therefore, kailangan itong patagalin, ayusin, kailangan talagang tumagal ito kasi maraming tao ang nakadepend ang buhay sa inyo. Let me ask you now, doon sa mga bagong resign at sa mga magre-resign pa lang. Dito, sa mga bagong resign at magre-resign pa lang, huwag kayong mangamba. Tatagal ang AIM Global. Kaya mo buhay mo rito, babaguhin namin ang buhay mo. Sa sugal, lalo na yung mga galing sa Amerika dito. Ito, hindi makapagsugal ng mga ito. Nasa harap na ito. Imbis na matulog, nasa slot machine.
Naguhulog ng mga chuk-chuk-chuk, madaling araw na chuk-chuk-chuk-chuk. Marami po silang pinanalunan, by the way. Yung isa sa kanila, inuwing na panalo, hindi ko nasasabihin kung sino. Ewan ko, binanggit kasi niya sa asawa niya pag uwi niya dito. Tumama ng $700 na ang kaya niya lang $100. Alam mo yung ganun? Bakit po nire-relate sa inyo to? Depende ang tatamaan mo sa itataya mo. Kung ang taya mo sa inyo global, barya lang. Guess what? Barya na lang ang ibibigay sa inyo. Kung dito ang itataya mo, buhay mo. Buhay din ang papaguhin mo. Okay, bigan. Umayaman na. Marami sa inyo hindi pa tumataya. Sa sugal, isa pang lesson na nakita ko sa mga yan, nung sila'y nag-i-Islam. Ako na meron, wala akong tinamaan. Alam niyo yung meron? Yung nanunood na. Ladies and gentlemen, bilang distributors, do not merely exist. Do not merely exist. Huwag lang kayong maging meron. Be an active distributor. Yes. Kumayaman. Kaya ako yung bata mahilig akong, alam mo yung text? Wala na yung meaning, yung text. Yung cut na tapos may pamato, alam mo yun? Yung text. Wala na kasi ganun na mga bata, puro laro ngayon. iPad, COC, Clash of Clans. Kami text. Pag huli na ang talo ka ng ano sinasabi, kaya na pati pamato. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi ka, kaya mo na dito kahit pamato dahil magbabago buhay mo rito. Tama niyo ba? Hindi ba kaya sa inyo matiting lang eh? You do it global at your convenience. You can never become successful if you do this at your convenience. Commitment po to. Patay kung patay po to. Diba PKP? Patay kung patay. Kaya mo na lahat. Yung iba passive. You can never become successful by becoming passive. You have to be active. You have to engage. You have to be there. You have to get involved. You can never just be interested. Hindi pwedeng interesado ka lang imaman. Kailangan gustong-gusto. Hindi nga pwedeng gusto eh. Kailangan gustong-gusto. Kasi yung gusto lang. Pag gustong-gusto, lumalabas ang ugat mo pag nagpapaliwanag ka. Lumutuwa na ang kamo pag OPP. Ano hindi ko sabihin? Tumatalsik na alaway mo at tulad ko. Hindi pwede interesado lang. Get involved because ladies and gentlemen, bibihira ilan lang ang kumpanya na dumating sa ganitong stage. Bibihira. And we're on track, friends. I'm telling you, we're on track. Mamaya magsasalita si Doc Ed. He's gonna reveal to you a lot of good news again. Ang dami-dami na naman good news para sa inyo. So, finally, friends, what I'm saying is very simple. Natapos na yung taon, if you keep doing what you've always done, you'll always get what you've always done. If you want to change your result, ladies and gentlemen, ask yourself when you go, ano ba ang kaya mo sa inyo? Ano ba ang tinaya mo ng 2015? Bakit ito lang ang tinamaan ko? Yung iba walang tinamaan, bakit? Naging meron ka lang ngayong 2015 eh. Attend ka lang ng attend, walang recruit. Sabi, attend lang eh. Ha? Ano yung ibig sabihin? Wala kang tatamaan pag meron ka lang. Ako, naging meron lang ako sa kanila eh. Wala akong tinamaan eh. Nakakahiya naman manghingi ng balato. Wala ka ng effort, nanghingi ka pa ng balato. May ganyan mga distributor. Wala ka na nga ginawa, nanghingi pa ng pang-support sa upline. Hindi kayo pinatatamaan kayo katabi niyo, ha? Kayong katabi mo, ikaw din katabi, ikaw din yung bumalandra lang. Hindi ka pwede maging niyo. Please get involved. Pumayaman ang gusto. Because, I'm telling you, ang laki pa na, ang laki na, lalaki ng Aim Global, ang dami ko makukuha dito.
In ending, ladies and gentlemen, let me tell you this, lalo na yung maraming tanong sa inyo. Can you still make money in a big and well-established company? Yan yung final na tanong ng maraming tao because kung some people lagi na sinasabi, baka naman huli na kami dyan sa AIM. Baka naman mas maganda na talagang mag-join sa bagong kumpanya. Diyan ba sa AIM, can we still become Joseph Lim? Can we still become Carlo Benaventura? Can we still become Nestor Gonzaga, Jeremy Sarma? Can we still become Abby Castillo? Can we still become Abet Mariano? Can we still become the big guys in that company? Hindi ba, you know, hindi ba kami huli na o kaya sa kanila na lang yung mga biyaya? Well, to quote from a book where I researched these slides, where I got this presentation tonight, from the book of Richard Paul, Grade 3. He said, can you still make a lot of money in a big and well-established company? Of course, as long as it is an innovative organization. How can you say that an organization is innovative? A serious, long-term company that has developed a host of strategies for ensuring steady, predictable growth by constantly expanding its product lines and using advanced systems and technology to operate domestically and abroad. Sounds familiar ba? Yes! Sounds familiar? Yes! Sino yan? Anong company yan? Can you imagine? And I quote this from a book. Ang isang innovative organization daw ay isang kumpanyang seryoso, may long-term na plano, na nag-develop ng kung ano-anong strategiya para siguraduhin may steady at predictable na paglaki by constantly expanding its product lines and using advanced systems and technology to operate domestically and abroad. There's going to be a big blowout in this decade. Only the strongest, best run, the best managed, the best products, the best compensation plans will survive. Survive. And I'm happy to tell you, wala nang iba kundi Alliance in Motion. Global na po yan. Hindi. Are you proud of him, Global? Yes! Sabihin mo, I am